ang kanyang seminar sa mga demonyitos niya. Okay? Sabi niya ganon, tuturuan ko kayo. Sabi niya ganon. Okay? Bago kayo pumunta doon sa lupa, tuturuan ko kayo ng technique. Okay? Para ma-lure ninyo, para mahatak ninyo ang mga tao at sila ay ma-tempt ninyo na magpakasarap sa pleasure ng buhay na ito. Pero pinapaalalahanan ko kayo, demonyitos and demonyitas, sabi niya ganun. Okay? Pinapaalalahanan ko kayo na ang pleasure ay hindi galing sa atin. Hindi tayo nag-invento niyan. Ang pleasure ay nanggaling at binigay at inimbento ng Diyos para sa tao. Ang gagawin lang natin, kaya dapat maging magaling kayo, ang gagawin lang natin, tuturuan natin silang abusuhin at baluktutin, okay, ang pleasure na ito para sila ay magkasala sa Diyos. I mean, alam po ninyo, ang ganda nung yung storya na yun, bagamat hindi naman, alam natin na hindi naman totoo, pero may malaking importansya na dapat nating matutunan doon sa istoryang yun. Alam po ba ninyo na ang pleasure hindi masama? Kasi sa totoo lang, Diyos ang may gawa niyan. Kunyari, maging mayaman ka. Gusto ng Panginoon maging mayaman ka? Malinaw ang sabi ng salita ng Diyos, I came here that you might have life and abundant life. Okay? Sex. Bigay ng Panginoon yan para sa mag-asawa. Pero ano sabi ng salita ng Diyos? Okay? Sabi nga sa kwento ni C.S. Lewis, sabi niya gano'n, ang gagawin natin para magkasala sila, ay baluktutin natin ang katotohanan dyan at matuto silang abusuhin ang mga pleasure na ibinigay ng Diyos na yan. And that's the reason why, mga anak ng Diyos, tingnan po ninyo. Okay? Tingnan po ninyo ang mundo ngayon. Inabuso nila ang pleasure. Kaya gustong-gusto na ng mga tao ang pleasure. Kahit na labas sa kalooban ng Panginoon, gustong-gusto natin ang pleasure. Tama? Okay? Kasi gano'n ang ginagawa ngayon ni Satan eh. Hindi, ang tandaan po natin, huwag niyo sabihin, si Lord naman, KJ. No. Siya nga ang nag-invento ng pleasure. Hindi niyo napansin, bago niya lalangin si Eva at lalangin si Adan, lahat ng pleasure sa mundo, inihanda muna niya bago niya lalangin ang tao. Andiyan ba kayo mga anak ng Diyos? Kaya lang dapat tayong maunawaan natin ito, dapat natin makita na ang Diyos ay may prinsipyo. Ang kasalanan sa Kanya. At kinakailangan, kung ikaw ay naroroon, marapat lang na sabihin mo sa iyong sarili, God, I'm sorry, nagkasala po. Be humble enough to take, okay? And be humble enough to repent sa ating Panginoon. Gusto ko makita natin dito, mga kapatid, okay? Na si Esau, in spite of the fact, okay, na siya ay lahi ni Abraham, he was defined, he was described to be a godless man. Why? Because wala sa isip niya ang Diyos. Hindi niya sinasambat, hindi niya pinapanampalatayanan, at di siya naniniwala, at hindi niya pinanghahawakan ang pangako ng Diyos. Ang importante lang sa kanya, puro sarili niya. Mga kapatid ko, ang tanong ko, kamusta? Importante ba sa iyo yung sarili mo? Ulitin ko mga kapatid, huwag kang mabuhay sa pangkasalukuyan, mabuhay ka, okay, sa panginaharap. Don't live in the present, but live for the eternity. Don't live for yourself, live for Christ. Amen. Jacob was a far different person. Si Jacob po mga kapatid ko, ulitin ko, bagamat siya po ay maraming kapalpakan din sa buhay, pero alam niya kung ano ang dapat niyang i-prioridad sa buhay niya. Ang siya ay patuloy na pagpalain ng Diyos sa buhay niya. That's why he sought the birthright of Esau. Makita po ninyo, nasa bata pa lang siya, okay? Nakita nyo, nakikipag-agawan na siya sa birthright? Bata pa lang! Nakahawak nga doon siya sa hill, sa paanan ng kuya niya. Teka muna, okay, dito ka, bumalik ka rito. Okay? Ganun katindi.